So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ako ulit ng maikling video. So ito, naka-jacket na naman ako ulit. Lamig kasi ngayon dito sa abroad. So dito, yung gagawin kong topic about ulit sa Iglesia ni Cristo. About sa ginawa ni Epifanio Labrador na nagsalita ng hindi maganda sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na kay kapatid na Eduardo B. Manalo, ang tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo. So dito kasi sa ni Epifanio Labrador, dito sasabihin ko kung sino talaga yung nag-udyok sa kanya at bakit niya nasabi yun. Pero bago yun, iano ko muna yung mga ibang comment kasi may nag-comment sa akin nung nakaraan sa isa kong video eh. So unahin ko muna tong isa. Ipakita ko lang yung ibang comment ng ibang kapatid. Patawad po, kaya ibigay ng INC yan. Pero yung gawa niya di po pwedeng palagpasin lang yan. Kasuhan po yan. So yun yung isang sinabi niya. Yung isang kapatid. So ito naman yung isa. Hindi pare-parehas eh. Pero hindi na rin natin masisi kung madaming nagalit na kapatid na Iglesia ni Cristo. Kasi bilang dating Iglesia ni Cristo, alam ko din naman kung gaano nila imalasakit yung Iglesia at tagapamahalang pangkalatan. Kasi ang binastos nito si kapatid na Eduardo B. Manalo, ang tagapamahalang pangkalatan eh. Ang kinikilalang tagapamahalang pangkalatan ng makaanid ng Iglesia ni Cristo dito sa lupa. So hindi pare-parehas eh. So ito yung humingi siya ng tawad at sabihin niya kung sino ang nag-uutos sa kanya dahil hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na siraan ang INC kung walang nag-utos sa kanya. So yun yung sabi ng isang kapatid. Sigurado Iglesia yun. Pero tanggapin na lang ni Epifanio Labrador kung ano yung nasabi ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo. At tanggapin niya yung pagkakamali niya at humingi siya ng tawad. Kasi ganoon talaga, tao lang din tayo, nagkakamali din. Pero kasi dito yan eh. Kasi nung INC ako, may aral naman sa Biblia. Sabi nga doon, mahalin mo ang iyong kaaway. Pero kung minsan, tao lang din tayo. Yung mga ganitong sitwasyon, may time din na hindi natin kahit tanggapin at mahirap tanggapin. Lalo't napakalaga. Yung tao na sinabihan mo ng ganyan, ng masama. Lalo minura mo, nilapastangan mo. Ang tagapamahalang pangkalawatan pa naman yan eh. So para tingin ko dyan, yung maglalaban dyan, yung batas ng lupa at saka batas ng Diyos na eh. Ang pwedeng humatol sa kanya eh. Andun lang yun sa dalawa eh. Pero ang nakikita ko talaga ng udyok sa kanya dyan, isasabihin ko na sa inyo, para sa akin lang ha. Kasi lahat naman ng mali at lahat ng kumakalaban sa mga ministro at lalo dyan sa tagapamahalang pangkalatan at sa iglesia ay udyok yan ng demonyo. Wala namang ibang mag-uudyok dyan kundi ang demonyo. At yun ang sigurado na alam ko na inudyukan siya ng demonyo na ganun ang gawin niya. Ngayon na hindi naman niya at nakinig naman siya. Yun na nga yung nangyari. Sumikat tuloy siya biglaan ng dinaura sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. At yun, pinagpistahan na rin sa social media. Pero ganun pa man, sa yung sinasabi ko nga sa'yo, kagaya ng mga sinauna kong video, hindi rin kita masisi kasi tao ka lang din naman. Kasi kagaya ko, almost 10 years na akong tiwalag sa INC, dumating din ako sa point na nakapagsalita ako ng hindi maganda sa Iglesia ni Cristo. Pero yung nag-udyok sa'yo talaga yan, paglabanan mo yan. Kasi pag hindi mo nilabanan yan, diyan ka masisira, diyan ka lulubog. Kasi walang ibang nag-uudyok sa'yo dyan, Epifanio Labrador, kundi ang demonyo. Gawain niya ng demonyo yung kalabanin mo yung Iglesia ni Cristo, ang tagapamahalang pangkalatan. Ang demonyo lang nag-uudyok yan kasi isipin mo bakit mo minura o pinagsabihan mo ng hindi maganda ang tagapamahalang pangkalatan. Wala namang ginagawa sa yung masama ang tagapamahalang pangkalatan, ang Iglesia ni Cristo. Kung tutuusin, tingnan mo yung mga magagandang ginawa ng Iglesia ni Cristo, lalo-lalo sa makaanib. Yan, lingap sa mamamayan pag may mga trahedya or sakunat. Isa na ngayon ang Iglesia ni Cristo na tumutulong. At tingnan mo, yung lingap sa mamamayan nila, ang dami nilang natutulungan doon. Tapos doon sa Africa, hindi lang dito sa Pilipinas, doon pa sa ibang bansa.
Kaya ang payo ko talaga, yung ngayon sinabi ko, paglabanan mo yung udyok ng demonyo. Epipanyo Labrador, nahirapan tuloy na kung ano yan eh. Kasi diyan ka masisira. Kaya kagaya ng mga sinauna kong video, yun na lang, tanggapin na lang yung pagkakamali at humingi tayo ng tawad na naayon sa ating kalooban. Ngayon, kung magalit man yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, tanggapin mo rin yun kasi hindi rin natin sila masisisi sa pagmamahal nila sa tagapamahalang pangkalatan kay kapatid na Eduardo B. Manalo at sa Iglesia ni Cristo. Kasi tagapamahalang pangkalatan yan eh, na siyang itinalaga ng Panginoong Diyos para mamuno sa Iglesia dito sa lupa. Na ang pagkakatalaga kay kapatid na Eduardo B. Manalo bilang tagapamahalang pangkalatan na nag-umpisa pa yan kay kapatid na Felix Y. Manalo at ka Eranio G. Manalo hanggang ngayon kay ka Eduardo B. Manalo ay naaayon lahat yan sa Bible at naaayon lahat yan sa salita ng Diyos. So paano ba yan guys? Hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys.